Musika. Si Moritz ay isang masipag at determinadong dalaga na kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Bagamat mahirap lamang ang kanilang pamilya, hindi ito naging balakid upang maabot niya ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kursong pinili niya. Sa tuwing naiisip ng mga tao ang kanyang sitwasyon, marami ang nasasayangan sa posibilidad na hindi niya maabot ang tagumpay, lalo na't palagi siyang namunguna sa klase at hindi bumababa ang kanyang mga marka. Sa ngayon, isa siyang working student na nagsusumikap sa gitna ng hamon ng buhay. Sa isang masikip at maingay na eskinita, matatagpuan ang kanilang tahanan, isang simpleng barong-barong na tila simbolo ng kanilang pagsusumikap. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ngunit sa kabila ng pagiging payak nito, ramdam ang init ng pagmamahalan ng pamilya ni Moritz. Dito siya nakatira kasama ang kanyang ina na si Aling Nena at ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Ang kanilang kusina ay maliit lamang, at halos hindi magkasya ang mga libro at notebook ni Moritz na nakapatong sa mesa. Sa tabi nito, naroon ang luma nilang electric fan na halos hindi na umiikot ng maayos. Sa kabila ng mainit na hangin, hindi ito iniinda ni Moritz dahil abala siya sa pagsusulat ng kanyang assignment sa accounting. Ang kanyang determinasyon ay tila mas malakas pa sa anumang init o pagod. Moritz, anak, mamaya mo na tapusin yan. Kumain ka na muna ng sinangag bago pa lumamig, tawag ni Aling Nena mula sa labas habang nagsasampay ng mga nilabang damit. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pagmamalasakit at pag-aalala. Opo, ma, sandali lang po, sagot ni Moritz, hindi inaalis ang tingin sa kanyang notebook. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang layunin niyang matapos agad ang gawain. Makalipas ang ilang saglit, pumasok ang bunsong kapatid niyang si Junjun, may hawak na laruan na gawa sa kahoy. Sa kanyang inosenteng mga mata, makikita ang paghanga niya sa kanyang ate. Ate, may pasok ka po mamaya, tanong ni Junjun habang nilalaro ang hawak niyang laruan. Oo, Junjun. Mamayang alas 5, kaya dapat matapos ko na kaagad, sagot ni Moritz habang mabilis na tinatapos ang huling bahagi ng kanyang gawain. Hindi niya alintana ang oras, basta't matapos lamang ang lahat ng kailangang gawin. Alas 3 na nang matapos si Moritz. Agad niyang isinara ang kanyang notebook at maingat na niligpit ang mga libro. Bago umalis, kumain muna siya ng kaunting sinangag. Ayaw niyang pumasok sa trabaho nang walang laman ang kanyang tiyan, lalo na't alam niyang magiging mahaba ang araw niya. Pagkatapos niyang kumain, mabilis siyang nagpalit ng uniforme bilang barista sa kafe. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na naka-ponytail, at dala niya ang maliit niyang backpack na puno ng mga gamit para sa trabaho. Bago siya tuluyang umalis, humalik muna siya sa pisngi ng kanyang ina. Ang simpleng kilos na ito ay puno ng pagmamahal at respeto. Mag-iingat ka, anak, huwag ka masyadong magpapagod, ha? Paalala ni Aling Nena habang sinusundan siya ng tingin palabas ng bahay. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagmamalasakit ng isang ina na handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang anak. Opo, ma, sagot ni Moritz, isang ngiti ang kanyang iniwan bago siya naglakad papunta sa jeepney stop. Kahit hindi niya sinasabi, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na kailangang pasanin, ngunit ang pagmamahal ng kanyang ina at mga kapatid ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa kafe, naging abala si Moritz sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang kanyang maaliwalas na ngiti ay tila hindi nauubos, kahit paramdam na niya ang pagod mula sa maghapong pagtatrabaho at pag-aaral. Sanay siyang ngumiti, kahit na sumasakit na ang kanyang mga binti sa pagtayo buong araw. Sa bawat hakbang niya sa kafe, dala niya ang dedikasyon na magbigay ng mahusay na serbisyo. Habang naglilinis ng kafe, tahimik niyang iniisip ang mga kailangang gawin, ang basahin ng quiz, paghandaan ng report, at pagkasyahin ang budget ng pamilya para sa susunod na linggo. Sa bawat pag-iisip niya, tila mas tumitibay ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi madali ang buhay, ngunit naniniwala siyang ang bawat hirap ay may kaakibat na gantimpala. Laban lang, Moritz, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa refleksyon niya sa bintana ng kafe. Sa kabila ng lahat ng hamon, nananatili siyang positibo. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang hakbang papalapit sa kanyang mga pangarap. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinipilit niyang maging positibo. Laban lang, Moritz, mahina niyang bulong sa sarili habang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin ng kafe. Sa likod ng kanyang mga mata, mababanaag ang pagod,
ngunit kasabay nito ang ningges ng determinasyon na tila nagsasabing hindi siya kailanman susuko. Alam niyang mahirap ang pinagdaraanan, ngunit naniniwala siyang darating din ang araw na ang bawat patak ng pawis at bawat gabi ng pagpupuyat ay magbubunga ng tagumpay. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtayo, pag-aasikaso ng mga order, at paglilinis ng kafe, huminga ng malalim si Maurice habang dahan-daang umupo sa maliit na lounge sa likod ng staff area. Hinubad niya ang kanyang apron at pinunasan ang pawis sa noo gamit ang dala niyang bimpo. Ang bawat galaw niya ay mabagal, tila sinased ang natitirang lakas sa katawan. Kaunti na lang, bulong niya sa sarili, pilit na pinapalakas ang loob. Kinuha niya ang maliit na tumbler na puno ng malamig na tubig at uminom, ramdam ang lamig na tila nagbibigay sigla sa kanyang pagod na katawan. Matapos nito, nagpalit siya ng uniforme ng kanilang unibersidad, isang simpleng puting blouse at itim na palda. Bagamat halatang pagod na siya, maayos pa rin ang kanyang itsura. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng disiplina at determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lecture notes at binasa ito, kahit alam niyang mas madali sanang magpahinga. Sa likod ng kanyang isip, iniisa-isa niya ang mga kailangang tapusin, ang quiz sa accounting, ang report sa economics, at ang essay sa ethics. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagpapadala sa panghihina ng loob. Sa universidad. Pagdating sa universidad, sinalubong siya ng kanyang kaibigan at kaklase na si Jolina, na palaging humahanga sa kanyang kasipagan. Maurice, grabe ka talaga, nakakabilib ka. Anong oras kang natulog kagabi? Tanong nito habang naglalakad sila papunta sa kanilang classroom. Mga 12:00 na siguro. Tapos duty pa kanina. Pero okay lang, kailangan lang talagang gawa ng paraan, sagot ni Maurice, na may ngiti sa labi kahit halata ang pagod sa kanyang boses. Ang sipag mo talaga. Ako nga, minsan gusto ko na lang mag-drop ng ibang subjects, biro ni Jolina, sabay tawa. Ngumiti lamang si Maurice. Sa totoo lang, minsan naiisip din niyang sumuko, lalo na kapag nararamdaman niya ang bigat ng lahat ng responsibilidad. Ngunit tuwing naiisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na si Aling Nena, at ang dalawang nakababatang kapatid, at ang pangarap niyang maging isang accountant, bumabalik ang kanyang lakas at determinasyon. Para sa kanya, ang bawat hakbang ay isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Pagpasok sa classroom, napatingin si Maurice sa malaking chalkboard sa harapan. Isa na namang araw ng hamon ang kakaharapin niya, ngunit gaya ng dati, handa siyang harapin ang lahat. Si Maurice ang tipo ng estudyante na kahit bakante ang oras ay hindi napapagod maghanap ng bagong kaalaman. Sa halip na magpahinga, dumidiretso siya sa library upang mag-review at mag-advance sa kanilang mga leksyon. Sa tahimik na sulok ng library, palaging naroon si Maurice, nakaupo malapit sa bintana. Sa harap niya, nakalatag ang mga libro, notes, at highlighter. Kung minsan, binabasa rin niya ang mga materyales na hindi sakop ng kanilang silabos dahil naniniwala siya na ang dagdag na kaalaman ay hindi kailanman masasayang. Grabe ka, Maurice. Kahit yata ang mga professor natin, hindi kayang tapatan ang dedication mo. Biro ni Jolina nang minsang sumama siya sa library. Ngumiti lamang si Maurice habang iniha-highlight ang isang mahalagang bahagi sa librong hiniram niya. Sayang kasi ang oras, Jolina. Kapag natutunan ko na ngayon, mas madali na sa akin ang susunod na lecture. Ang oportunidad. Habang abala si Maurice sa pagsusulat ng notes pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Professor Reyes, ang kanilang instructor sa accounting. Sa una, inakala niyang tatanungin lang siya nito tungkol sa kanilang recent quiz o baka may ipapagawa ulit na project. Ngunit iba ang naging usapan nila. Maurice, bungad ni Professor Reyes habang nakaupo sa harapan niya. Gusto kitang bigyan ng isang espesyal na oportunidad. Ano po iyon, sir? Tanong ni Maurice, halatang nagtataka. Alam kong busy ka sa trabaho bilang barista, pero gusto kong i-recommend ka para sa isang malaking role. May kaibigan akong CEO, si Mr. Ricardo Montes. Kailangan niya ng tutor sa French para sa isang malaking deal sa France. Naalala kita dahil alam kong mahusay ka sa academics at may background ka sa French. Ipinagmamalaki kitang irekomenda sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Maurice sa narinig. Ang ideya ng pagtuturo sa isang kilalang CEO ay tila napakalayo sa simpleng buhay niya bilang estudyante.
Ako po, pero, sir, wala pa po akong professional experience sa ganitong klase ng trabaho, sagot ni Marites, halatang kinakabahan. Marites, hindi lang karanasan ang basehan ng trabaho. Nasa iyo ang disiplina at talino na kailangan niya. Bukod pa doon, mas malaki ang sahod na matatanggap mo kaysa sa pagiging barista. Sigurado ako na makakatulong ito sa iyo at sa pamilya mo, paliwanag ni Professor Reyes. Napaisip si Marites. Alam niyang ang perang iyon ay magiging malaking tulong sa kanilang gastusin, lalo na't papalapit na ang bayaran ng matrikula para sa susunod na semestre. Ngunit sa kabila ng kasabikan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung hindi niya kayanin ang responsibilidad? Paano kung hindi siya magtagumpay? Magtiwala ka sa iyong sarili. Kung gusto mong subukan, bukas ang pintuan para sa'yo. Si Mr. Montes na ang bahala sa lahat ng detalye, dagdag ni Professor Reyes, na tila binabasa ang kanyang agam-agam. Ang pagdedesisyon pag-uwi ni Marites, hindi niya maialis sa isip ang alok ni Professor Reyes. Habang pinapainit ni Aling Nena ang natirang ulam mula tanghalian, naglakas loob siyang sabihin ito sa ina. Ma, may inoffer po si Sir Reyes sa akin na trabaho. Tutor daw po sa isang CEO. Mas malaki raw po ang sahod kaysa sa pagiging barista, bungad ni Marites, halatang nag-aalangan. Napatingin si Aling Nena mula sa kalan at bahagyang kumunat ang noo. Barista talaga, anak, ang ganda namang oportunidad iyan. Pero sigurado ka ba, hindi ba masyadong mabigat ang ganyang trabaho habang nag-aaral ka pa? Tanong nito habang hinahanda ang hapunan. Opo, Maria, medyo kabado rin po ako, pero sa tingin ko kaya ko naman po. Hindi ko rin po kayang palampasin ang ganitong pagkakataon, sagot ni Marites, pilit na pinapakalma ang sarili. Lumapit si Aling Nena at marahang hinawakan ang balikat ng anak. Anak, kung inaalala mo kami, huwag mo munang buhatin ang lahat ng problema, ha? Pero kung gusto mo naman, ikaw ang bahala. Basta kapag hindi mo na kaya, pwede ka namang humindi, paalala nito, puno ng pagmamahal. Tumango si Marites bilang tugon. Gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, pinag-isipan niya ng mabuti ang magiging desisyon. Sa bawat pag-iisip ng pros at cons, mas lumalakas ang kanyang loob. Hanggang sa napagpasyahan niyang tanggapin ang alok. Alam niyang ito ang magiging susi upang maiahon ng pamilya mula sa kahirapan. Ang unang hakbang kinabukasan, maaga niyang kinausap si Professor Reyes upang ipaalam na tinatanggap niya ang alok. Agad namang inihanda ng guro ang lahat ng detalye, at na-schedule ang unang meeting nila ni Mr. Ricardo Montes kinabukasan sa opisina nito sa isang marangyang gusali sa Makati. Habang naghahanda para sa unang pagkikita, hindi mapigilan ni Marites ang mag-isip. Anong klaseng tao kaya ang CEO na ito? Strike to kaya? Magiging mabait kaya siya? Tanong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang suot na simpleng blouse at itim na palda. Sinigurado niyang maayos ang kanyang buhok at presentable ang kanyang itsura. Sa loob ng maluwang na conference room ng gusali, tahimik na nakaupo si Marites sa tabi ni Professor Reyes. Pinipigilan niya ang paglaro ng kanyang mga daliri sa laylayan ng palda habang inaayos ang kanyang postura. Ramdam niya ang kaba sa bawat tibok ng kanyang puso. Relax lang, Marites. You've got this, bulong ni Professor Reyes na tila nababasa ang tensyon sa mukha niya. Salamat po, sir, sagot niya kahit ramdam pa rin niya ang pawis sa kanyang mga palad. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang pintuan. Tumayo si Professor Reyes kaya't sumunod si Marites bilang respeto. Ngunit nang makita niya ang pumasok, tila huminto ang oras. Ang inaakala niyang isang maidad na lalaki ay kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Ang pagkikita kay Mr. Montes matangkad ang lalaki, may makapal na kilay, at mga matang tila laging nakangiti. Maputi ang balat, malinis ang gupit, at ang suot nitong fitted suit ay perpektong bumagay sa kanyang broad shoulders. Napansin din ni Marites ang malalim na dimples nito sa tuwing ngumingiti. Para bang ang simpleng presensya nito ay may karisma na hindi may kakaila. Good morning, bati ng lalaki, sabay bigay ng magalang na tango kay Professor Reyes. Nang tumigil ang tingin nito kay Marites, bahagyang nakakunot ang noo nito bago muling ngumiti. I assume this is Miss Marites, tanong nito sa malalim ngunit malamig na boses. Yes, Ricardo. This is the student I've been telling you about. She's brilliant and hardworking. I'm confident that she can help you,
sagot ni Professor Reyes, puno ng kumpiyansa. Napilitang bumalik sa ulirat si Marites. Good morning po, sir. Ako po si Marites, bati niya, sabay lahad ng kanyang kamay. Tinanggap naman ito ni Ricardo. I appreciate you coming here, sabi nito habang tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Hindi naman bastos ang tingin nito, ngunit halatang iniisip kung kaya ba niyang panindigan ang trabahong inialok. I hope you are ready for the challenge, Marites. I don't have much time to learn French, so I need someone efficient and patient. Dagdag pa nito, diretso at walang paligoy-ligoy. Bahagyang nagpanik si Marites nang maramdaman ang pressure sa mga salita nito, ngunit agad siyang ngumiti. I'll do my best, sir. I'm confident I can meet your expectations. Ngumiti si Ricardo, ngunit tila may bahid ng pagsusuri pa rin ang kanyang ekspresyon. Good. Let's start tomorrow. Be here at 7 a.m. sharp. No excuses, sabi nito bago muling tumingin kay Professor Reyes. Thank you for recommending her, sir. I'll take it from here. Pagharap sa hamon habang palabas ng opisina, ramdam ni Marites ang nanginginig pa rin niyang mga kamay. Sir, ang bata niya pala, bulong niya kay Professor Reyes. Oo, he's only 26, pero ang laki na ng naabot niya. Kaya huwag kang magpapahuli, Marites. Kaya mo to, sagot ng guro, puno ng tiwala. Habang pauwi, hindi mapigilan ni Marites ang mag-isip tungkol kay Mr. Ricardo Montes. Guwapo at charismatic nga, pero mukhang istrikto, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang ito ang simula ng bagong kabanata ng kanyang buhay, isang kabanatang puno ng hamon at oportunidad. Pagpasok ni Marites sa opisina ni Ricardo, agad siyang sinalubong ng malamig ngunit eleganteng ambience ng lugar. Ang minimalist na disenyo ng opisina ay nagpapahiwatig ng profesionalismo at kapangyarihan. Malalaking salamin ang bumalat sa dingding, nagbibigay ng malawak na tanawin ng lungsod, habang ang maayos na mesa at mamahaling leather chair ay nasa gitna ng silid, tila simbolo ng awtoridad ng taong nakaupo roon. Si Ricardo ay nakasandal sa upuan, hawak ang isang tablet. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, abala sa pagbabasa ng kung anong dokumento. Ngunit nang makita niya si Marites, iniangat niya ang kanyang mukha. Ang malamig na titig nito ay tila isang matalim na kutsilyo na dumiretso sa kanyang puso. Late, malamig na sambit ni Ricardo, sabay tingin sa relo sa kanyang pulsuhan. Ang bigat ng kanyang boses ay parang nagmarka sa hangin ng silid. I said 7 a.m. sharp, dagdag pa nito. Ang tono ay puno ng disiplina at kawalan ng pasensya. Natigilan si Marites, ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ng CEO. Pasensya na po, sir. Maaga naman po akong umalis pero, sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit hindi pa man siya natatapos, tumaas na ang kilay ni Ricardo. Halatang wala itong interes na marinig ang kanyang mga dahilan. Excuses won't work here, Marites. I value punctuality. If you are 5 minutes late, that's still late, madiin niyang sabi, bawat salita ay parang pumupukpok sa kanyang kumpiyansa. Napahiya si Marites, ngunit pinilit niyang huwag magpatalo sa kaba. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo. I understand, sir. It won't happen again, sagot niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Saglit na tumahimik si Ricardo bago tumango. Good, let's begin. Sagot nito, ang malamig na tono ay hindi nagbago. Ang unang lesson inilabas ni Marites ang kanyang mga dala, flashcards, isang maliit na whiteboard, at ilang printed exercises. Sinimulan niya ang lesson sa basic greetings at phrases na kakailanganin ni Ricardo para sa kanyang international deal. Habang nagtuturo, napansin niya ang dalawang bagay. Una, mabilis makaintindi si Ricardo. Pangalawa, matalas ang dila nito pagdating sa pagbigkas ng mga French words. Bor, did you say that correctly? Tanong ni Ricardo, bahagyang kunot ang noo habang pinipilit ulitin ang isang French word. Yes, sir. Almost perfect, sagot ni Marites sabay ngiti, pilit na nagpapagaan ng tensyon. Almost. What's wrong with it? Tanong ni Ricardo, halatang hindi kontento sa sagot. Medyo flat po kasi ang tono nyo, sir. Kailangan nyo pong mas malambing, mas may lamang. Parang ganito, bonjour, sagot ni Marites, sabay demonstrate ng tamang pagbigkas. Bahagyang kumunat ang noo ni Ricardo.
Lambing. I'm not trying to sound romantic. I'm trying to sound professional. Tugon nito na may halong inis. Kailangan po kasing medyo malambot ang tono ng French para natural siyang pakinggan. Pero don't worry, you'll get used to it, sir, paliwanag ni Maurice, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Sinubukan ulit ni Ricardo, ngunit halatang hindi pa rin siya kontento. This is harder than I thought. No wonder people hire tutors, sabi niya sabay lingon kay Maurice. Ang kanyang tono ay tila nagpapahiwatig ng pagkadismaya, ngunit may bahid din ng pagkilala sa hirap ng wika. Nagtagal ang tingin ni Ricardo kay Maurice, na tila sinusuri ang kanyang kakayahan. You seem so young for this job. How come you know French so well? Tanong nito, ang boses ay bahagyang lamambat. It was part of my elective subjects in senior high school, sir. I find it interesting, so I pursued it, sagot ni Maurice, pilit na pinapanatili ang kumpiyansa. I see. Well, I hope you are as good as Professor Reyes claims you are, sabi ni Ricardo, ang tono ay muling naging malamig. Bagaman ang usapan sa huli, hindi pa rin lubos nawawala ang kaba ni Maurice. Alam niyang mahigpit si Ricardo at bawat pagkakamali ay maaaring maging malaking usapin. Ang hamon ng perfectionist habang nagpapatuloy ang lesson, mas nararamdaman ni Maurice ang bigat ng pagiging perfectionist ni Ricardo. Paulit-ulit nitong inuulit ang mga phrases hanggang sa maging perpekto ang bigkas niya. Kahit nakakapagod, pilit na iniintindi ni Maurice ang ugali ng CEO. Très bien, sabi ni Maurice nang sa wakas ay tama na ang pagbigkas ni Ricardo ng isang French phrase. Napangiti siya ng bahagya ngunit agad ding napawi nang mapansin ang seryoso pa rin nitong ekspresyon. Not bad, but it could still be better. What's next? Tanong ni Ricardo, halatang hindi kontento sa sarili. Nagpatuloy si Maurice sa pagtuturo ng mga pang-araw-araw na gamit na phrases. Pero habang nakaupo siya roon, nararamdaman niya na tila sinusukat ni Ricardo hindi lang ang kanyang kaalaman kundi pati na rin ang kanyang pasensya at abilidad. Paghinga ng malalim matapos ang 2 oras, nagpaalam si Maurice saglit para mag-break. Lumabas siya ng opisina at tumungo sa isang bench malapit sa building. Habang hinihigop ang tubig mula sa kanyang tumbler, napaisip siya. Kaya ko ba to? Tanong niya sa sarili, ramdam ang bigat ng responsibilidad. Ilang sandali pa, nagring ang cellphone niya. Tumawag ang kaibigan niyang si Jolina. Kumusta ang unang araw mo bilang tutor ni Mr. Hot CEO, biro ni Jolina sa kabilang linya. Napangiti si Maurice kahit stress na. Hot nga, pero grabe sa pagka-perfectionist. Niwala ngang maayos na thank you sa ginawa ko kanina. Well, ano bang ini-expect mo? Billionaire yan, Ash. Hindi na sanay sa Medicare, sagot ni Jolina, halatang ini-enjoy ang kwento. Alam ko, pero nakaka-drain din pala, sagot ni Maurice habang pinipisil ang sentido niya. Feeling ko hindi ako pwedeng magkamali kahit kaunti. Kaya mo yan, girl. Sa sipag mo, walang laban ang boss mo sayo, sagot ni Jolina na nagbigay ng kahit paano'y kaunting lakas kay Maurice. Balik sa laban. Pagbalik niya sa opisina, bumungad ulit si Ricardo sa kanya na ngayon ay mukhang mas relax na. You're back, ready for round 2, tanong nito habang inaayos ang cuffs ng kanyang suit. Always, sir, sagot ni Maurice, pilit ipinapakita ang determinasyon kahit medyo pagod na. Nagpatuloy ang kanilang session, at sa pagkakataong ito, nagkaroon na rin ng bahagyang pagbabago. Nagkakaroon na sila ng mas maraming casual exchanges, at minsan ay nagbibiro na rin si Ricardo kapag nagkakamali siya. Sa kalagitnaan ng lesson, biglang napansin ni Maurice ang nakangiting mukha ni Ricardo matapos niyang ma-master ang isa sa mga mahirap na phrases. Trevi and Ricardo, sir, pasensya na po. Ngumiti si Ricardo, tila hindi naman na-offend sa sinabi ng dalaga. It's fine. Actually, I prefer Ricardo. Sir, makes me feel older. I'm okay with Ricardo, sagot niya. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkakilala sila, naramdaman ni Maurice na unti-unting nagkakaroon ng koneksyon sa pagitan nila. Mag-alas 10 na, tama ba? Saad ni Ricardo habang nakatingin sa kanyang relo. Napatingin naman si Maurice sa oras at nagpanik. Hala, oo nga, sir, ang klase ko. Kailangan ko nang umalis. Dali-dali niyang iniligpit ang mga gamit at inilagay ang mga ito sa bag.
Nang patapos na siya sa kanyang ginagawa, muling lumapit si Ricardo at iniabot ang isang tseke sa kanya. Nag-angat naman agad ng tingin si Moritz. Para saan po ito, sir? Paunang bayad. Hindi madali ang ginagawa mo, and I appreciate it, sabi ni Ricardo. Nang makita ni Moritz ang nakasulat sa tseke, napanganga siya. Sir, hindi ko po ini-expect na. Huwag ka nang magreklamo. Marami akong natutunan mula sa ilang oras na pagtuturo mo sa akin. Mahirap mag-aral ng bagong language, pero naintindihan ko na ang hirap ng trabaho mo kaya deserve mong bayaran ng maayos. Salamat po, Sir Ricardo, sagot ni Moritz, walang mapagsidlan ng tuwa. Basta huwag mong kalimutan, 7 AM sharp. Laging on time, paalala ni Ricardo. Tumango at ngumiti naman si Moritz bilang tugon. Habang palabas siya ng opisina, hindi niya maitago ang saya sa kanyang mukha dahil malaking tulong ang perang iyon, hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Sa kafe, pagkatapos ng klase, hindi mapigilan ni Moritz ang mag-isip tungkol sa zekeng natanggap mula kay Ricardo. Hindi siya makapaniwala na sa ilang oras na pagtuturo niya ay nakakuha siya ng 5,000 piso. Para kay Moritz, malaking halaga na iyon, at matagal na panahon din bago niya makuha ang ganoong halaga mula sa pagiging barista. Dahil doon, nagdesisyon siyang dumaan muna sa kafe kung saan siya nagtatrabaho bilang working student. Nang makarating siya sa kafe, nagtungo siya kaagad sa likod ng counter kung saan naroroon ang kanyang amo, si Miss Iza, isang mabait at maunawang babae na may malalim na malasakit sa mga empleyado nito. Miss Iza, may kailangan po akong sabihin, panimula ni Moritz. Napatingin si Miss Iza at ngumiti sa kanya. Ano yun, Moritz? Anong maitutulong ko sa'yo? Pilit na itinago ni Moritz ang kaba habang nagsasalita. Gusto ko lang po sanang magpasalamat sa oportunidad na binigay niyo sa akin dito sa cafe. Pero kailangan ko po munang mag-leave ng ilang linggo. May pagkakataon po kasi akong magturo ng French sa isang client, at gusto ko pong mag-focus muna doon. Nagulat si Miss Iza, pero mabilis din itong ngumiti. Nako, maganda naman pala iyan, Moritz. Kung makakatulong yan sa'yo, walang problema. Hindi ko naman gustong maging hadlang sa mga pangarap mo. Ang mahalaga ay kung ano yung makakabuti sa'yo. Thank you po, Miss Iza. Walang anuman, sagot nito sabay tapik sa balikat ni Moritz. Gusto ko lang makita kang matagumpay. Ingat ka, at sana magtagumpay ka sa pagtuturo mo. Anytime, pwede kang makabalik dito kung kailangan mo ulit ng part-time, habol pa nito. Ang bagong umaga. Kinabukasan, mas inagan pa ni Moritz ang paggising. Nag-set siya ng alarm ng mas maaga upang masiguradong hindi na siya late sa session nila ni Ricardo. Gusto niyang mapatunayan kay Ricardo na seryoso siya sa trabaho at hindi na magkakaroon ng anumang aberya. Nang makarating siya sa opisina ni Ricardo, halos 7 minuto bago mag 7 AM, hindi siya sigurado kung magagalak si Ricardo o magagalit dahil sa pagiging maaga niya. Pero tiyak niyang mas mabuti na ang maaga kaysa magkaproblema pa sa oras. Pagpasok ni Moritz sa opisina, nakita niyang nakatayo si Ricardo sa harap ng kanyang desk, may hawak na kape, at mukhang nag-aabang sa kanyang pagdating. Nang makita siya, ngumiti naman ang binata. You are early today. Impressive, sabi ni Ricardo. Mabilis na sumiklab ang pisngi ni Moritz. Ayoko na pong malate ulit. Nakakakaba pala, sabi niya sabay ngiti. I like that. Let's make use of the time we have. Ready for today's lesson? Tanong ni Ricardo. Naglakad si Moritz papunta sa kanyang mga gamit at nag-set up ng mga materyales. Naglatag siya ng mga bagong exercises para sa session nila. Habang tinutulungan si Ricardo na mag-review ng mga basic French phrases, mas naramdaman ni Moritz na nagiging mas relax si Ricardo. Kahit papaano, perpekto ang pagbigkas nito, at nagsimula ng mas madali para sa kanila ang pagtutulungan. That's better. You're getting the hang of it, Ricardo. Thank you. I don't usually learn this fast. But you are different, sagot ni Ricardo. Marami pa po tayong kailangan pag-aralan, sir. Pero kaya po natin to, sagot ni Moritz. Habang nagsisimula na silang magtulungan sa mas advanced na mga lesson, nagiging mas komportable sila sa isa't isa. Si Ricardo, na dati seryoso at matapang, ay nagsimulang magbukas ng kaunting jokes. Si Moritz naman, na mahiyain pa sa simula, ay nagiging mas open na rin sa mga banter ni Ricardo. Habang nagpapatuloy ang session,
Natuto na ang binata ng ilang French phrases ng mas madali, at si Moritz naman ay unti-unting nakakaramdam ng mas malaking kumpiyansa sa kanyang trabaho. Habang nagkakasiyahan sa progress nila, biglang pumutok ang tahimik na eksena nang bumukas ang pinto ng opisina ni Ricardo. Isang magandang babae ang pumasok, at halos agad-agad ay nahulog ang mga mata ni Moritz sa kanya. Malakas ang dating ng babae, matangkad, slim, at may alindog na parang modelo sa mga magazine. "Hi, Ricardo. I hope I'm not interrupting," wika ng babae. "Lorena no. Patapos na rin naman kami. This is Moritz, my French tutor." "Moritz, this is Lorena pakilala ni Ricardo sa dalawa. Nag-abot ng kamay si Lorena kay Moritz, pero makikita ang kaunting pagkairita sa mata ng dalaga. "Hi, Moritz. I didn't know you were here. But I'm sure you are doing a good job with Ricardo," sabi ni Lorena Sumagot si Moritz ng mahinahon kahit na may kaunting kaba sa dibdib. "Nice to meet you po, Miss Lorena magalang niyang saad dito." Ngunit hindi iyon tinugunan ng babae at bumaling na kay Ricardo. "I was wondering if you'd like to join me for lunch later, Ricardo. I have some business things to discuss. I know you're busy, but we could catch up later, right?" "I'm in the middle of something now, Lorena but I'll let you know kapag may oras na," sagot ni Ricardo. "Okay, but make sure to call me, ha? I'm sure we can talk later," sabi ni Lorena Hindi inasahan ni Moritz na lalapit ang babae kay Ricardo at bigla nitong hinalikan ang binata. Si Moritz, na nakasaksi, ay agad namang nanlaki ang mga mata at tumalikod. Napansin din iyon ni Ricardo at bahagyang natawa. Nang makalabas si Lorena sa opisina, doon na binalingan ng binatang CEO ang dalaga. "Are you okay, Moritz? Naiilang ka ba?" tanong ni Ricardo. Hindi naman po masyado. Hindi ko lang po. Baka po kasi medyo shocking," sagot ni Moritz. "Ganun talaga yun, Moritz. Normal lang," sabi ni Ricardo. Hindi malaman ni Moritz kung anong ibig sabihin ni Ricardo sa kanyang sinabi kaya namunot ang kanyang noo. Normal lang ba yun? I guess for some people, it's normal. May iba rin na hindi. But if you think about it, hindi naman lahat ng halik ay may ibig sabihin, sagot ni Ricardo. Nagulat si Moritz sa sagot ni Ricardo. "Hindi po ba? Para sa akin kasi, ibinibigay lang ang kiss kung mahal mo yung isang tao," sagot ni Moritz na may kaunting pagkabigla sa sarili sa mga sinabi niya. Doon napangiti si Ricardo at nagkaroon ng kakaibang tunog sa kanyang boses. "You are a bit old-fashioned, aren't you?" "Old-fashioned po, hindi po kasi. Hindi ko po kasi naisip na may ibang paraan pala ang pagpapakita ng affection," sagot ni Moritz. "Well, I guess it's a different world for some people. Ang iba, nagpapakita ng affection sa ganitong paraan. At ang iba naman, like you, may mas sentimental na pananaw. But it's fine. It's nice to know how you think about things," sabi ni Ricardo. Habang patuloy ang kanilang session, dama ni Moritz ang pagiging magaan ng kanyang pakiramdam. Sa halos 2 linggong straight na pagtuturo niya kay Ricardo, hindi niya maitatanggi na may kakaibang koneksyon na sa kanilang dalawa. Ganoon din si Ricardo sa dalaga. Ang huling session. Sa araw ng session nila, sakto namang may bisita sa kumpanya si Ricardo kaya iniwan muna nito ang dalaga sa kanyang opisina. Pagbalik niya, napangiti siya nang makita niyang nakatulog si Moritz sa kanyang sofa. Ilang minuto niya rin itong tinitigan, at doon niya napansin ang kagandahang taglay ng dalaga. Hindi niya alam, pero hindi niya namalaya na unti-unti na pala niyang nilalapit ang mukha niya sa mukha ng dalaga. Sa pinakakritikal na sandali, ilang milimetro na lang at magiging masyadong malapit sila, biglang nagising si Moritz kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo?" tanong niya, halatang namumula ang mukha. Natawa naman si Ricardo. Sorry, hindi ko akalaing gising ka ng ganun kadali, Ikaw. "Bakit parang may plano kang halikan ako?" tanong ni Moritz, halatang kinakabahan. "Hindi ko naman tinatangka," sagot ni Ricardo habang pinipigilan ang tawa. "Siguro ang pinakasimpleng paliwanag, na curious lang ako kung anong itsura mo pag natutulog. Kaya lumapit ako," palusot niya. Inayos naman muna ni Moritz ang sarili bago napagpasyahang ipagpatuloy ang naputol nilang session.
Ipinagpatuloy ni Marites ang session, ngunit ngayon ay may kaunting kahinahunan. Hindi na siya nag-usisa pa tungkol sa nangyaring insidente at sa halip itinuloy na lang nila ang pagtuturo kay Ricardo nang walang pagsisisi o awkward na pakiramdam. Minsan, may mga moments na humihinto siya sandali, pero mabilis niyang pinapawi ang sarili at nagfo-focus na lang sa kanyang trabaho. Si Ricardo naman, na medyo nahihirapan dahil sa pagiging abala sa business trip na papuntang ibang bansa, ay sinikap din na maging mas seryoso at tapusin ang session ng maayos. Alam niyang iyon na ang huling session nila, at kahit papaano, may kaunting lungkot siyang nararamdaman. Sigurado ka ba? Tanong ni Marites habang tinuturo ang isang bahagi ng grammar sa French na medyo mahirap para kay Ricardo. Kaya mo pa bang tapusin to bago ka umalis? Oh, sagot ni Ricardo na may determinadong tono. Kailangan ko lang mag-focus, kaya nga maganda itong session na ito, eh. Sa likod ng pagiging seryoso ni Ricardo, may halong ngiti ang mga mata nito, tanda ng pagpapahalaga sa mga oras na magkasama sila. Hindi rin maiwasang makaramdam ng lungkot si Marites. Hindi man nila parehong ipahayag, ramdam nila ang bigat ng pagpapalam na nakabitin sa hangin. Nang matapos ang session, nagbigay si Ricardo ng isang malalim na hininga. Pagkatapos ay nagsalita siya ng maayos, Marites, maraming salamat. Huwag mong kalimutan na kung may kailangan ka, nandito lang ako. Maraming salamat din po, sana magtagumpay po kayo sa inyong deal. Mag-ingat po kayo, sagot ni Marites. Yeah, at magsisimula na akong mag-focus, dagdag ni Ricardo. It's been a pleasure, Marites. Binigay naman agad ni Ricardo sa kanya ang isang tseke kung saan nakasulat ang buo niyang bayad sa 2 linggo niyang pagtuturo. Hindi man aminin ni Marites, pero ramdam niya ang lungkot ng mga sandaling iyon. Gusto pa niya sanang itanong sa binata kung kailan ulit sila magkikita, pero sa palagay niya ay imposible na iyon. Nang umalis siya sa opisina ng kumpanya, naramdaman niya na parang may isang parte ng puso niya na naiwan doon. Parang may isang malaking bahagi ng kanyang mundo na bigla na lang nawala. Alam niyang trabaho lang ang dahilan kung bakit siya nandoon at walang masama roon, pero hindi niya inaasahan na magiging ganito kalalim ang kanyang nararamdaman. Pinilit niyang mag-focus sa pag-aaral, pero sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, hindi maiwasang sumagi sa kanyang isipan si Ricardo, ang mga ngiti nito, ang mga biro nito, at ang mga simpleng sandali nilang magkasama. Bagay na nahalata na nga ni Jolina, kaya naman isang araw habang magkasama sila sa library, tinukso siya ng kaibigan. Marites, parang may kakaiba sa ngiti mo ngayon. Ha? Saad ni Jolina na may malisyosang ngiti. Pinagsasabi mo, tanong ni Marites, pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Kasi naman, parang ang layo-layo ng tingin mo. Nakatingin ka ba sa kisame o may ibang bagay kang iniisip? Medyo napahiya si Marites kaya't mabilis siyang napabuntong hininga at sinadyang tumingin sa librong hawak. Wala. Nag-focus lang talaga ako sa mga readings natin, sagot niya. Pero hindi may kakaila ang pamumula ng kanyang pisngi. Baka naman si Ricardo ang iniisip mo, ha? Tanong ni Jolina sabay tawa. I know you, Marites. Hindi ka magaling magtago ng feelings mo, dagdag pa nito. Napakunot ang noo ni Marites at mabilis na tinakpan ang mukha ng libro. Huwag kang ang ganyan. Tigilan mo nga ako. Sobrang obvious na kaya. Alam ko na, nahulog ka na kay Ricardo, no? Well, sino ba namang hindi mahuhulog doon? Super gwapo. Hindi na sumagot si Marites. Alam niyang hindi kayang itago ni Jolina ang kanyang mga obserbasyon, at higit sa lahat, nararamdaman niyang hindi niya kayang magsinungaling pa sa kaibigan. Siguro konti lang. Pero trabaho lang naman yun, di ba? Ngumiti si Jolina at tinapak siya sa balikat. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Marites. Kung may nararamdaman ka, huwag mong ipagkait. Hindi pa huli ang lahat. Napaisip si Marites sa sinabi ni Jolina. Parang may kaba na bumangon sa kanyang dibdib, pero hindi pa rin niya kayang harapin ang mga nararamdaman niya para kay Ricardo, lalo na at langit ito at lupa siya. Sa kabila ng lahat ng iyon, alam niyang darating din ang pagkakataon na kailangan niyang tanggapin kung ano man ang nararamdaman niya. Paglipas ng ilang taon, lumipas ang ilang taon, at sa wakas, natapos din si Marites sa kolehiyo. At hindi lang basta gumraduate, siya pa ang may pinakamataas na Junjun A sa kanilang buong klase. Puno siya ng saya at pagmamalaki, hindi lang dahil sa tagumpay na iyon,
kundi dahil alam niyang magsisimula na siya sa kanyang mga pangarap. Ngunit isang hindi inaasahang pagkakataon ang nangyari pagkatapos ng seremonya. Nilapitan siya ni Professor Reyes. Moritz, may naghahanap sa'yo. Pumunta ka na lang sandali sa office ko. Ah, sige po, sir, sagot niya. Nagpaalam muna siya sa kanyang ina at mga kapatid saka nagtungo na sa opisina ng guro. Nang makarating siya sa office, agad tumambad sa kanyang harapan ang hindi inaasahang tao, walang iba kundi si Ricardo, ang gwapong CEO na matagal niya nang hindi nakikita. Mas gumwapo pa ito ngayon, at hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa tuwa. Hawak din nito ang isang malaking bouquet ng bulaklak. Ricardo, tanong ni Moritz na medyo magkahalong gulat at saya. Ngumiti lang si Ricardo at hindi nagsalita kaagad. Nilapitan niya si Moritz, iniabot ang bouquet ng bulaklak, at sumulyap sa kanya na para bang wala siyang nakikitang ibang tao sa silid. Moritz, congrats sa graduation mo. Alam kong matagal mo nang pinaghirapan to, kaya deserve mo ang lahat ng tagumpay na nakakamit mo ngayon. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng liwanag sa buong paligid ni Moritz. Hindi niya alam kung paanong sasabihin ang nararamdaman niya, pero alam niyang espesyal ang sandaling iyon. Naramdaman ni Moritz ang saya at kaunting kilig. Maraming salamat, Ricardo, sagot niya habang tinatanggap ang bulaklak. Nilinggan niya ang binata na tila may kakaibang aura. Kumusta ka na? Tanong ni Ricardo. Nagkamustahan sila saglit, at sa mga unang minuto, parang bumalik ang lahat sa dati. Ngunit may kakaunting pagkakaiba, pareho na silang mas mature at may mga natutunan sa buhay. Mas confident na rin si Moritz at mas determinado na siya sa kanyang mga pangarap, habang si Ricardo naman ay mas seryoso na rin. Moritz, nais ko sanang mag-offer ng trabaho sa'yo, sabi ni Ricardo. Nagulat ang dalaga at hindi agad nakapagsalita. Ah, trabaho. Ano po yun? Gusto ko sanang ikaw ang maging personal secretary ko. Alam ko naman kung gaano ka ka-talented at hardworking, at hindi ako magdadalawang isip na tanggapin ka sa aking kumpanya kung okay lang sa'yo. Halos hindi makapaniwala si Moritz sa narinig mula sa binata. Talaga? Pero bakit ako? Ngumiti si Ricardo at nagbigay ng seryosong sagot. Dahil nakikita ko ang potensyal mo, Moritz. Alam ko na ikaw lang ang makagagawa ng trabahong ito ng maayos. At sa totoo lang, hindi ko na kayang patagilid lang. Gusto ko talagang magtrabaho ka para sa akin. Si Moritz, na puno ng magkahalong emosyon, ay tinitigan si Ricardo. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya ng may kasamang ngiti. Sige po, magtatrabaho ako para sa'yo. Salamat po sa oportunidad na ito. Hindi na nagdalawang isip pa si Moritz at tinanggap niya ang alok na trabaho ni Ricardo. Isang malaking hakbang iyon para sa kanya, hindi lang sa kanyang career kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Alam niyang hindi madali ang magiging relasyon nila sa trabaho, ngunit nang makita niya ang tiwala at pagnanais ni Ricardo na matulungan siya, nagdesisyon siyang subukan. Masaya niyang ibinalita ito sa kanyang ina, at doon na rin niya pinakilala si Ricardo sa mga ito. Nako, maraming salamat, Sir Ricardo. Sumama po kayo sa amin sa bahay. May hinahanda kaming kaunting salo-salo. Kaunti lang po iyon, pero kaya naman po nating pagkasyahin, paanyaya ng ina ni Moritz. Nako, gustuhin ko man po, pero may meeting pa po kasi ako, eh. Salamat na lang po, at congratulations po sa inyo, Moritz. Mauna na ako, paalam ni Ricardo. Ang bagong simula ni Moritz. Sa mga sumunod na araw, naging mas magaan ang lahat para kay Moritz. Hindi lang siya nagkaroon ng trabaho, kundi naramdaman din niya na parang may bagong simula na naman sa kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas, at nagsimula na nga si Moritz sa kanyang trabaho bilang personal secretary ni Ricardo sa kumpanya. Hindi man siya sanay sa ganitong klaseng trabaho, mabilis naman niyang natutunan ang mga proseso. Sa tuwing may mga bagay na hindi siya sigurado, palagi niyang tinatanong si Ricardo. Hindi nagtagal, nagampanan naman niya ng maayos ang mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya. Isang bagay ang hindi niya may kakaila, masaya siya sa kanyang bagong posisyon. Bukod pa roon, may dagdag pang dahilan kung bakit masaya siya araw-araw. Sa bawat pag-upo niya sa kanyang desk, hindi may iwasang mapatingin siya sa kanyang boss na si Ricardo. Hindi na rin niya maitatanggi na tuwing tinitingnan niya ito, may kakaibang kilig siyang nararamdaman. Minsan nga, hindi niya namamalayan na nakatingin lang siya kay Ricardo, na para bang hindi niya alam kung anong oras na.
Isang araw, habang siya ay nasa kanyang desk at nakatingin sa binata, bigla niyang narinig ang boses ni Ricardo mula sa intercom. Moritz, you kept on staring at me, sabi ni Ricardo. Biglang napansin ni Moritz na ang kanyang mga mata ay nakatutok pala sa kanya. Kaya namula ang kanyang mukha at agad na nagpanik. Ay, sorry po, sagot niya sabay takaw tingin sa kanyang computer screen, na para bang naghahanap ng ibang gagawin na pwedeng pagtuunan ng pansin. Narinig niyang tumawa si Ricardo mula sa kabilang linya. No need to apologize, Moritz. You're always welcome to look at me. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Moritz ang magtago ng kanyang hiya. Sorry po talaga, sir. It's okay, Moritz. Don't be embarrassed. That's normal, sagot ni Ricardo. Minsan, hindi na rin mapigilan ni Moritz ang sarili at nagtatanong kung may nararamdaman din ba si Ricardo para sa kanya. Pero sa mga ganitong pagkakataon, mas pinili niyang mag-concentrate sa trabaho at huwag mag-isip ng sobra. Gayunpaman, ang mga maliliit na sandali ng kanilang interaksyon ay nagpapalakas ng kanyang damdamin para dito. Habang tumatagal, mas lalo pang naging malapit si Moritz kay Ricardo. Hindi lang siya isang boss na maayos makitungo sa kanya, kundi naging mas caring at sweet din ito sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, hinahatid pa siya ni Ricardo pauwi sa kanilang bahay. Tuwing ginagawa ito ni Ricardo, hindi maiwasan ng dalaga na mag-isip kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa binata. Hindi naman sa gusto niyang mag-assume, pero ramdam niya na hindi lang trabaho ang relasyon nilang dalawa. Minsan, may mga pagkakataon na magkausap sila ng matagal habang pauwi. Nagkukwentuhan, nagbibiruan, at para bang walang mga pader sa pagitan nila, parang magkaibigan. Pero may kakaibang koneksyon na hindi nila kayang ipaliwanag. Ngunit hindi nakaligtas sa mga magulang ni Moritz ang mga maliliit na senyales ng kanilang samahan. Kaya naman, isang araw habang nag-uusap sila sa kanilang bahay, napansin ng mga magulang ng dalaga na medyo iba ang kilos ni Moritz. Kung noon, wala itong masyadong pagpapakita ng interes sa mga bagay na may kinalaman kay Ricardo, ngayon ay kitang-kita na may kakaibang namamagitan sa kanilang dalawa. Ash, anak, may nararamdaman ka ba sa boss mong si Ricardo? Diretsong tanong ng ina. Nagulat naman si Moritz dahil hindi niya akalain na itatanong iyon sa kanya ng ina. Moritz, bata ka pa, at ang buhay ni Ricardo ay magkaibang-magkaiba sa atin. Maraming mga bagay na maaaring maging komplikado. Alam ko naman po yun, Maria. Kaya lang, hindi ko rin po kayang pigilan ang sarili kong nararamdaman, sagot ni Moritz. Niyakap siya ng ina at nagpatuloy, alam ko, anak. Pero ayokong masaktan ka. Wala kaming problema sa kanya, pero kailangan mong malaman na hindi ganoon kadali ang buhay. Mahirap ang mga relasyon kapag magkaibang-magkaiba kayo ng estado. Napansin ni Moritz na hindi lang ito isang simpleng paalala mula sa kanyang magulang. Ito ay isang pag-iingat, isang pagnanais na protektahan siya mula sa sakit na maaaring idulot ng hindi pagkakapantay-pantay ng estado ng buhay nila. Sa kabila ng mga payo ng kanyang magulang, hindi pa rin maalis sa isipan ni Moritz ang mga araw na kasama niya si Ricardo. Nakikita pa rin niyang may isang espesyal na ugnayan sa kanilang dalawa. Ngunit ang mga salita ng kanyang mga magulang ay tila nagbigay sa kanya ng maraming pagninilay-nilay at tinulungan siyang makita ang mas malaking larawan, ang realidad ng kanilang mga buhay na magkaiba nga. Ang pagpapasya ni Moritz. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang mga magulang, tila napagtanto ni Moritz na may katotohanan ang mga sinabi ng kanyang magulang. Habang tinitingnan niya ang relasyon nila ni Ricardo, may mga pagkakataon na hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa hindi pagkakapantay ng kanilang estado sa buhay. Pero may isang bagay na hindi niya kayang itago, ang nararamdaman niyang selos sa tuwing makikita niya na binibisita ni Lorena si Ricardo sa opisina. Minsan, habang abala siya sa kanyang desk, nakikita niyang pumapasok si Lorena sa opisina ni Ricardo. Halos araw-araw na itong naroon at nagtatagal pa ito sa loob ng opisina ni Ricardo. Kaya naman, hindi niya maiwasang mabahala. Nakakaya pa naman niya ang selos sa mga nagdaang linggo at buwan. Pero nang magtagal pa iyon, hindi na niya kaya. Kaya naman, simula noon, pinili niyang umiwas. Ayaw niya nang magbigay ng pag-asa sa sarili at hindi na siya aasa na may mangyayaring maganda. Hanggang isang araw, habang abala siya sa pagsusulat ng mga papeles, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, ang mag-resign. Gusto niyang tapusin ang lahat.
Gusto niyang umiwas at layuan ang lahat ng mga bagay na nag-uugnay sa kanya kay Ricardo, lalo na sa damdamin niya na hindi niya kayang kontrolin. Kaya gumawa siya ng resignation letter at nilapitan si Ricardo sa opisina. Ang pag-uusap sa opisina. Nang makita ni Ricardo ang letter na inabot ni Moritz, nagulat siya. Hindi siya makapaniwala na ang masigasig at masipag niyang secretary ay magre-resign. Ngunit hindi inaasahan ni Moritz ang reaksyon ni Ricardo. Tumayo ito mula sa kanyang upuan, kinuha ang resignation letter, at tinignan siya ng seryoso. "What is this?" tanong ni Ricardo. "Resignation letter po, sir," sagot ni Moritz. "Ashley, hindi ko ito pipirmahan," sagot ni Ricardo. Nagulat ang dalaga sa sinabi nito. "Bakit po, sir? Kasi hindi ko alam kung bakit ka magre-resign. Wala akong nakitang dahilan sa resignation letter mo. Kailangan ko ng valid reason." Seryoso ang tono niya, at nakita ni Moritz na hindi siya makakalusot kung hindi niya sasabihin ang totoong dahilan. Ngunit mataas ang pride ni Moritz at hindi niya kayang aminin ang nararamdaman niya kay Ricardo. Nakita niyang malaki ang epekto ng kanyang desisyon kay Ricardo, kaya't nag-isip siya sandali bago magsalita. "Wala po akong ibang dahilan, sir. Siguro, kailangan ko lang pong mag-focus sa ibang bagay." Hindi naniniwala si Ricardo sa sagot niya. "Moritz, hindi ko kayang tanggapin ang resignation mo nang walang malinaw na dahilan." Katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Nakita ng binata ang mga mata ni Moritz na puno ng emosyon. Dahil hindi na kayang itago pa ni Moritz ang nararamdaman, nagpasya siyang magsalita. "Kasi po, nagseselos ako kay Lorena. Hindi ko po kayang makita siya na palaging naririyan sa tabi niyo, lalo na kapag kayo lang ang nandito sa opisina mo," sabi ni Moritz habang nakayuko. I see. So, nagseselos ka pala sa kanya, ha? Hindi ko akalain na ganun, sagot ni Ricardo na may bahagyang ngiti. "Nabanggit ko na po, kaya please, pakipirmahan na ang resignation letter ko. Lilipat na po ako ng ibang kumpanya," hiling ni Moritz. Ngunit imbes na sumagot, tumayo si Ricardo at nilapitan siya. "Do you think papayagan kitang umalis dito at mapunta sa iba? Matagal kong hinintay na makagraduate ka para mahawakan ka. Hindi lang kita hinir para maging secretary ko, kundi dahil gusto kong araw-araw kitang nakikita," seryosong sabi ni Ricardo. "Lorena she's nothing to me. Yes, flings kami dati, pero wala kaming label. Nung nakilala kita at nagkaroon ako ng feelings para sa'yo, tinuldukan ko na si Lorena. But we're still friends. Ang totoo niyan, buntis siya ngayon at nagpapatulong siya sa akin kung paano isusurpresa ang fiancé niya." "That's it," napanganga si Moritz at tumitig kay Ricardo. Hindi pa rin niya matanggap ang lahat ng nalaman niya. Hindi niya inaasahan na may ganoong kwento sa likod ng mga pangyayari. Tinitigan siya ni Ricardo ng seryoso. "Moritz, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo, pero wala akong ibang gusto kundi ikaw," sabi ni Ricardo. Sumagi sa isipan ni Moritz ang mga katanungan, pagdududa, at lahat ng nararamdaman niya. Naghalo-halo ang kanyang saloobin, pero isang bagay lang ang malinaw, si Ricardo lamang din ang gusto niya at wala ng iba. "Wala akong ibang planong mahalin kundi ikaw. Kaya sana, huwag mong iwanan ang trabaho mo. At ako. But now na alam kong napakaselosa mo pala, fine, lalayo na ako sa kahit sinong babaeng nalalapit sa akin, just for you," nakangiting sabi ni Ricardo. Nagtagilid si Moritz at tinitigan ang sahig. Hindi niya malaman kung ano ang sasabihin. Naguguluhan siya at hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. "Ricardo, hindi ko sinasadyang maging ganito. Alam ko namang wala akong karapatang magselos, ayaw kong maging sanhi ng problema sa inyo," sagot ni Moritz. "Moritz, if I'm not serious about you, bakit ko gagawin ito? Bakit ko lalayuan lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko? Kasi ikaw lang ang babaeng hindi ko kayang mawala," sabi ni Ricardo. Nahulog ang mga mata ni Moritz, at ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o mararamdaman. Ang totoo niyan, "I don't know how to handle my feelings," sagot ni Moritz. Agad namang hinawakan ni Ricardo ang kamay ng dalaga. "I know, Moritz, and I'm not forcing you. Lahat ng ito, galing sa puso ko. I just want you to know na nandito ako," malumanay na sabi ni Ricardo. Ngumiti si Ricardo ng malumanay, at sa mga mata ni Moritz,
nakita niyang may matinding pagmamahal ang binata para sa kanya. Sa gitna ng kalituhan, nagkaroon siya ng pakiramdam na marahil may mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. At alam niya na natuldukan na rin ang mga tanong sa isipan niya. Mahal din pala siya ng lalaking mahal niya. Hindi na nag-aksaya ng oras pa si Ricardo. Alam niyang kailangan niyang patunayan kay Maurice na seryoso siya at hindi basta-basta. Kaya naman, isang araw, nagpunta siya sa bahay nila Maurice at doon naghintay ng pagkakataon na makausap ang mga magulang ng dalaga. Magandang araw po, bati ni Ricardo na medyo kinakabahan. Magandang araw din sa iyo, Ricardo. Ano ang maitutulong namin sa iyo? Tanong ng ama ni Maurice. Gusto ko po sanang humingi ng permiso mula sa inyo para makapanligaw kay Maurice, matapang na sagot ni Ricardo. Nagulat si Maurice sa narinig. At kahit medyo hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari, nanatili siyang tahimik. Kung papayag siya, wala kaming magiging problema. Basta't seryoso ka lang din at maghihintay ka kay Maurice, sagot ng ama. Tumango si Ricardo at nagpasalamat ng malaki. Opo, I assure you, I am serious about Maurice. Wala akong balak maglaro ng damdamin. I want to be with her for the right reasons. Sa mga salitang iyon, tila nagbigay ng kumpiyansa ang mga magulang ni Maurice at pinayagan na nilang magpatuloy si Ricardo sa kanyang plano. Habang nililigawan ni Ricardo si Maurice, patuloy nilang pinananatili ang kanilang professionalism sa trabaho. Alam nila na kailangan nilang maging maingat at hindi hayaan na makaapekto ang personal nilang relasyon sa kanilang mga tungkulin sa kumpanya. Sa harap ng mga kasamahan sa trabaho, sila ay nanatiling magkaibigan at magkasama sa mga proyekto. Pero sa mga pribadong sandali, doon nila pinagpapatuloy ang kanilang kilig at mga espesyal na moments. Kapag tapos na ang araw at wala na silang kasamang ibang tao, doon lang nila ipinagpapatuloy ang kanilang pagiging magkasama sa mga dinner dates o sa mga simpleng lakad. Doon nila nararamdaman ang tunay nilang pagmamahalan. Naipapahayag na nila ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Hindi nila itinago ang kanilang